Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan patuloy na naglaban sina Shin at So. Nagawa din ni Shin na palakasin ang kanyang kapangyarihan, kung saan nababasa na niya ang hinaharap, habang si Lu naman ay ginamit ang kanyang Drunken Triad mode, na naging dahilan ng pagkatalo ng kanilang kalaban. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 42 at 43. Nagsimula ang chapter, kung saan nakatulog sina Lo at Shin, dahil sa matinding pagod na dulot ng kanilang pakikipaglaban. Nagawa namang makabangon ni So, sa kabila ng tinamo nitong pinsala at nakalayo sa tindahan. Sinabi ni So sa kanyang sarili, na nakakainis. Hindi pa ako tapos sa larong ito. Marami pa akong papatayin. Habang naglalakad si So ay nakakita siya ng taxi, at agad niya itong nilapitan upang sumakay. Sinabihan ni So ang driver na pupunta ako ng airport, habang sinambit ng driver na may pasahero na ako. Sinaad ni So na tumahimik ka o papatayin kita. Maaari naman tayong umalis ng sabay-sabay, habang wala nang nagawa ang driver at sumang-ayon na lamang siya. Sumakay na sa sasakyan si So at sinambit sa kanyang isipan na una ay kakain muna ako, at pagkatapos ay magpapahinga muna. Bigla namang nagsalita ang pasahero na nasa likuran at sinabi na mukhang nagmamadali ka ata. Sinaad ni So na oo. Kaya ang iyong lakad ay kailangan mo nang maghintay ng panandalian. Ang pasahero na nakasakay sa likuran ay si Hyo, isa sa kasapi ng order at sinambit nito na huwag kang mag-alala dahil kakasakay ko lang din. Ngayon, umalis na tayo. Nang matapos ng magsalita ni Hyo, ay agad niyang inatake si So, kung saan dumanak ang dugo sa loob ng sasakyan, at nang matapos ay lumabas na siya. Inilipat naman ang scene sa tindahan, kung saan nagising na si Shin, at pilit niyang ginigising si Lo. Nang magising na si Lo ay sinaad nito, na kamusta na Shin, habang sinabi ni Shin, na si So ay wala na. Siya ay nakatakas habang tulog tayo. Kailangan nating hanapin siya. Sinubukang gamitin ni Shin ang kanyang abilidad, ngunit bigla itong nakaramdam ng pananakit ng ulo. Sinabi ni Lu, na anong problema, Shin? Masakit ba ang iyong ulo? Sinambit ni Shin sa kanyang sarili, na ito ba ang epekto matapos kong gamitin ang bago kong kakayahan? Nakakainis, hindi sa ganitong oras. May bigla namang dumating kung saan sinabihan niya si Shin, na patay na si So. May isang grupo ang pumasok sa loob at sila ay kasapi ng JAA, mga Incident Cleanup Troop o Floaters. Sinabi ng isa sa mga floaters na wala siyang konsiderasyon sa ating mga floaters. Ang baliw na yon ay basta-basta na lang nagwawala sa pampublikong lugar. Naguguluhan si Lu sa nangyayari habang alam ni Shin na sila ay mga floaters at sinaad nito na sila ang tagalinis para sa mga kasapi ng JAA. Kapag ang assassin ay nagkalat sa pampublikong lugar, binabalik nila ang mga gulong ginawa ng mga assassin sa dati nitong hitsura. Nagpatuloy na sa paglilinis ang mga floaters habang sinabihan ni Shin si Lu na alam mo ba na maaari kang mamatay sa pag-inom ng ethanol. Sinabi ni Lu na huwag kang mag-alala. Kung alam mo lang, kapag naubusan ng alak ang lolo ko, ay iniinom niya ang alcohol lamp fuel. Hindi inasahan ni Shin ang nalaman niya tungkol kay Lo, at napatanong ito sa kanyang sarili, na anong klaseng pamilya sila. Sinambit ni Lo, na paano naman ang ating mga gawain, habang sinabi ni Shin, na hala. Kailangan na nating makabalik ng tindahan. Inilipat naman ang scene sa isang kakaibang restaurant, kung saan nag-uusap at kumakain sina Shishiba at Osurogi. Sinambit ni Shishiba na nabalitaan ko na isa sa mga serial killer ay patay na, habang sinabi ni Osurogi na paano naman kung namatay na silang lahat bago pa natin sila makita. Sinaad ni Shishiba na kung ganoon ay ano pang saysay ng iyong pamahiin, habang sinabi ni Osurogi na ikaw ang may gustong kumain ng pork cutlets, Shishiba. Sinambit ni Shishiba na hindi. Ikaw ang may gusto. Gayunpaman, kumain ka na lang dyan, habang bigla naman siyang tinawagan ni Nagumo sa telepono. Sinabi ni Nagumo na wala pa akong natatapos sa ating mga target. Sabik na ba kayong kumilos, at kung hindi naman ay maaari nyo na lang hayaan ito sa akin. Pinatay na ni Nagumo ang telepono, habang sinaad ni Shishiba na mukhang hindi niya tayo kailangan. Sa bagay, madali lang naman iyon. Sinambit ni Osurogi na magmadali na tayong kumain, at pagkatapos ay hanapin na natin sila.
Sinabi ni Sheshiba na huwag mong madiliin ang pagkain dahil hindi yan maganda, habang sinaad ni Osorogi na sayo na lang ang natitira, Mr. Sheshiba. Sinaad ni Sheshiba na isip ka lang, ang mga tao na nagmamadali ay ang unang namamatay, habang sumang-ayon naman si Osorogi. Umalis na si Osorogi habang nag-umpisa ng kumain si Sheshiba. Sinabi ni Sheshiba na napakatigas talaga ng ulo niya. Hindi ko kayang ubusin ang 2 bowl ng pork cutlets, busog na ako. Napansin naman ni Sheshiba na may kasamang sibuyas ang kanyang pagkain at sinaad nito na hindi ako makapaniwala paano niya nagawa ito. Bakit may sibuyas sa aking pagkain? Si Osorogi ay nagtungo sa isang templo kung saan pinatunog niya ang dambana at humiling na sana ay mapatay ko ang mga serial killers. Bigla namang nagpakita sa kanyang tabi si Dump, at naglabas ito ng matulis na bagay sa kanyang palad. Ginamit ni Dump ang sandata na nasa kanyang kamay, upang atakihin si Osorogi, kung saan pinahaba niya ito na naging dahilan upang mapa-address si Osorogi at pumasok sa loob ng shrine. Sinambit ni Dump na lagi na lang akong nagtataka. Bakit sinasara ng mga tao ang kanilang mata kapag nagdadasal sila? Ipinakita si Osorogi na may hawak na isang coin, at ginamit niya ito upang harangin ang atake ni Dump. Sinabi ni Osorogi, nakahanga-hanga. Napakabilis nun. Ang aking mga dasal ay nasagot na. Sinambit ni Dump na anong alam mo. Ang pinaka-numero 1 na pinakapangit sa listahan. Sinaad ni Osorogi na alam mo ba kung paano kami magpasalamat sa mga Diyos sa Japan. Biglang nawala si Osorogi sa harapan ni Dump na ikinagulat niya habang si Osorogi ay napunta sa kanyang likuran. Agad na inatake ni Osorogi si Dump kung saan hinawakan niya ito sa ulo at inihampas niya ng 2 beses sa isa sa mga statue ng shrine dahil 2 beses silang yumuyuko para magpasalamat sa Panginoon. Sinundan pa niya ito ng 2 sabay na sampal sa magkabilaang mukha dahil pagkatapos yumuko ng 2 beses ay 2 beses silang papalakpak. Inihampas muli ni Osorogi ang ulo ni Dump sa kahon na puno ng barya dahil pagkatapos ng palakpak ay yuyuko silang muli ng 1 beses para magpasalamat. Ngunit nakaligtaan nito na kailangan munang mauna na maghulog ng barya bago gawin iyong lahat. Agad namang bumangon si Dump at sinabi nito na nakapagdesisyon na ako. Bibigyan kita ng isang makeover habang ipinakita si Sheshiba at hinahanap si Osorogi. Naglabas ng maraming matutulis na bagay si Dump sa iba't ibang parte ng kanyang katawan habang sinabi ni Osorogi na sa ngalan ng order ay kailangan mong mamatay. Sinambit ni Dump na isa lamang kayong mga walang kwenta at pagkatapos nitong magsalita ay agad niyang inatake si Osorogi. Sinabi ni Dump na wala akong ginawa kundi ma-inlove lang kaya nakulong ako at hinatulan ng kamatayan. Hindi ba yun nakakabaliw? Isa ka ding mamamatay tao di ba? Sino ka para sintensyahan ako? Naharangan naman ni Osorogi ang atake ni Dump gamit ang briefcase habang sinaad nito na hindi kita hinahatulan, kapag ang isang insect ay pumasok sa iyong bahay, pinapatay mo ito, tama? Ganun lang kadali. Ang JAA ang bahay ko. Ang order ay isang parang fly swatter. Yung parang raketa na ginagamit sa tennis na pampatay ng mga langaw na may kuryente. Hindi nagustuhan ni Dump ang sinabi sa kanya ni Osorogi, kaya inatake niya itong agad gamit ang kanyang mga sandata ng sunod-sunod. Madali lang namang naiiwasan ni Osorogi ang mga atake, habang biglang sumabit ang kanyang dalang briefcase sa armas ni Dump, at pagkatapos ay nahulog ito sa labas ng shrine. Sinambit ni Dump na yan ba ang iyong sandata? Napakabigat nito. Nagpatuloy sa pag-atake si Dump kay Osorogi habang sinasabi nito na anong problema. Bakit hindi ka umataking muli? Huwag mong sabihin na hindi mo ko kayang labanan ng wala kang armas. Habang umiiwas si Osorogi ay sinabi nito sa kanyang sarili na 2 matulis na bagay sa kanyang kamay at 6 sa kanyang katawan. Napaka-interesante, doon ba niya pinapanatili ang mga ito? Para itong mga pangkamot sa likod. Kakaiba, tinatago niya ba ang mga yon sa kanyang mga buto? Ayokong lumapit sa kanya, lalo na at wala akong dalang band-aid ngayong araw. Bigla namang bumunggo si Osorogi sa isa sa mga statue ng shrine, habang sinambit ni Dump na magdadasal ka na naman bang muli sa mga Diyos ngayon. Tulad ng ipinakita mo sa akin kanina. Sinipa ni Osorogi ang ulo ng statue at sinabi na nakaharang ka sa dadaanan ko, at pagkatapos ay inapakan niya ang naputol na ulo ng statue.
Sinipa ng napakalakas ni Osoragi ang putol na ulo, at tumama ito sa sikmuran ni Dump na labis niyang dinamdam. Sa lakas ng pagsipa ni Osoragi, ay lumipad si Dump palabas ng shrine, at nahulog ito paibaba kung saan may mga tao. Kumuha naman ng tubig si Dump upang ibuhos sa kanyang katawan, habang sinabihan siya ng mga tao na hindi ganyan ang paggamit dyan. Pagkatapos paliguan ni Dump ang kanyang sarili ay sinabi nito na putulin ang ulo ng isang Buddha. Mukhang may mangyayaring masamang karma. May hawak na kahon si Osoragi na naglalaman ng mga paper fortune at sinambit nito na anong masamang karma. Ang mga Diyos ay mapagpakumbaba. Mabilis na kumilos si Dump at nagtungo ito sa likuran ni Osoragi, habang bumunot naman ng paper fortune si Osoragi at sinaad na ito'y lagi na lang misteryo para sa akin. Muling inilabas ni Dump ang kanyang mga sandata at pinuntirya si Osoragi na naging dahilan upang makorner ito. Ang isa sa sandata ni Dump ay bumaon sa palad ni Osoragi, habang sinambit ni Osoragi na kung ako ay isang Diyos, hindi ko kailanman lilikhain ang mga taong katulad mo at ako. Sinaad ni Dump na matakot ka, ikaw na pangit na nilalang, habang sinambit ni Osoragi na ngunit sa palagay ko sila'y masyadong mabait. Ang kamay ni Osoragi na nakabaon sa sandata ni Dump ay lalo niyang binaon upang hawakan ang kamay ng kalaban at sinabi na kaya sa halip ay kailangan naming panatilihin ang order. Ang mga maruruming serial killer ay hindi kailangang manalangin. Hinawakan ng mahigpit ni Osoragi ang kamay ni Dump at pagkatapos ay nagbato ito ng isang sipa patungo sa kanyang mukha. Bigla namang nagkaroon ng flashback kung saan ipinakita ang batang Dump. Sinasabi ni Dump na ang aking pagmamahal ay laging isang panig lamang. May nakitang alagang hayop ang batang Dump, at labis na nagustuhan niya ito kaya niyakap niya ng mahigpit na naging dahilan upang mamatay ito. Sinambit ni Dump na kasalanan ba ang nais na panatilihin ang isang tao o bagay para sa aking sarili. May isa namang lalaki ang humahanga kay Dump at tinanong niya ito kung pwede ba niya siyang maging kasintahan, habang sinaad ni Dump na oo. Gusto din kita. Pinatay ni Dump ang lalaki at sinabi na gusto ko na ang taong mahal ko ay may mga mata na tanging sa akin lamang. Maging ang mahal sa buhay ni Dump na nagmamahal sa kanya ay binawian niya ng buhay at sinabi pa nito na nung sila'y natakot, talaga namang nakuha ko ang kanilang buong atensyon. Kakaiba, bakit nga ba naramdaman ko ang ganitong kalungkutan noon? Pagkatapos nilang mamatay, wala na silang nararamdaman, ang sakit ng pagkabigo ay masakit, kailangan kong hanapin ang susunod kong mamahalin. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan tinamaan si Dump ng sipa ni Osoragi, at sa sobrang lakas nito ay umikot siya ng napakabilis, tumilapon at bumunggo sa mga sunod-sunod na poste ng shrine. Labis na nagtamo ng pinsala si Dump, ngunit nagawa pa din niyang makatayo at sinaad na bakit ako. Kinuha naman ni Osoragi ang nahulog niyang briefcase at unti-unting nilapitan si Dump. Sinabi ni Dump na ang lahat ng ginawa ko ay kundi umibig lang. Wala akong kaibahan sa iba. Binubuksan ni Osoragi ang kanyang briefcase, habang sinambit pa ni Dump na gusto ko lang na mahalin ako, at pagkatapos niyang magsalita ay muli niyang inilabas ang kanyang mga sandata. Hawak na ni Osoragi ang kanyang armas na galing sa kanyang case at sinabi nito na mamamatay tayo. Ngunit dahil sa mga taong tulad mo, may dahilan akong magpatuloy sa pamumuhay ngayon. Maraming salamat, at mahal kita. Inihanda na ni Osoragi ang kanyang sandata upang tapusin na ang kalaban, habang hindi naman inasahan ni So ang mga katagang binitawan ni Osoragi, at nang masilayan niya ang mukha nito ay napasabi siya, na napakaganda niya. Bigla namang nagkaputol-putol ang sandata ni So, at pagkatapos ay dumanak ang dugo sa kanyang katawan, dahil inatake na siya ni Osoragi, at maging ang mga poste na nakatayo sa shrine ay nadamay. Dito na natatapos ang chapter 42 at 43 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.